Salamat sa bawat katagumpayan na binibigay mo sa bawat isa sa amin. At salamat po muli sa katagumpayan ng gawaing ito, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na ihahayag mo ngayong oras na to, Ama. Bagamat, Lord, naniniwala ako na may kapahayagan ka, Panginoon, at revelasyon ka na ipagkakalog sa oras na to. Purihin ka dakilang Diyos at patuloy mong parangalan ng iyong pangalan. Panginoon, gamitin mo lang kaming maging alulod ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we acknowledge you, Holy Spirit. And Lord, thank you for the union, Panginoon, and unity, Ama, in the Spirit, Panginoon, ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. So ako po, dinako ako ng Panginoon sa Revelation 2, verse 7, kung saan po doon makikita natin, sabi niya doon, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng mga iglesia, sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen. So purihin ang Panginoon. From the beginning po ng mga mensahe natin, mula po kanina, ano po, doon makikita natin yung journey kung paanong ang Panginoon is nangungusap sa bawat isa sa atin. God speak, di ba? Lahat ng way ng mensahe na ipinahayag mula pa kanina, kagabi, mula sa prodigal son, 'di ba? Tapos sa mga mensahe nila Ate Ann, kung paano in-encourage tayo ng Lord by His Word na magalak kayo sa panahon, 'di ba, na may problema, and then hanggang sa mga leadership mula kala Joshua, tapos 'di ba sa buhay nila Moises, nila Shadrach, Medrak, Abednego, amen, sa mga kasalukuyan, 'di ba? Sila yung mga king na pinag-aralan natin, is Hezekiah po ba 'yon? Amen. So ako po, isa rin 'yan sa paborito ko na mensahe po, ano? At sa mga karanasan ni Paul. Dito po, makikita natin, no, kung paanong ang journey ng pagiging mananampalataya natin. God is really speaking to us. Kahit ngayon, 'di ba? Through the Spirit of the Lord, tayo po tinatawag tayo ng Panginoon na makinig daw po tayo. Makinig ang may pangdinig sa lahat. Amen? Sa lahat daw po. At pakinggan daw natin yung sinasabi ng Espiritu. At alam niyo po, whether you believe it or not, even sa Revelation, hindi po nawala ang puno ng buhay. Amen, sa paraiso ng Panginoong Diyos. Andun pa rin, makikita natin nakatanim. Amen, yung puno po ng buhay, kung saan bago po pinalabas, amen, sa Garden of Eden sila, Eva at Adan. At dito, no, habang ina-explore natin yung scripture, amen, yung both things na pinag-aaralan natin, whether it is logos or rema, o yung salita ng Diyos, o yung manifestation ng salita ng Diyos, sa kahit anumang paraan, kung ito ay dreams, 'di ba, sa mga bawat kwento, vision, amen. Kasi kahit yung huling pinag-aralan natin ngayon na pinahayag ni Pastor Rodel, hindi naman siya ang kinausap eh. Hindi naman yung king ang kinausap ng Diyos, kundi si Elijah. Amen. Hallelujah. Siya pa rin ang ginamit ng Panginoong Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi itong mga traces na to o yung mga kwento na to na binabalik-balikan natin, amen, ito yung nakikita natin yung mga symbol and sign, 'di ba? Sa huling kwento, 'di ba? Pinabalik yung anino, yung mga bagay na imposible, 'di ba? Yung signs and mga symbol, amen. And even is still the small voice ng Panginoon, amen, na narinig niya. Hallelujah. So ako, sa totoo lang po, yung mensahe ko is about conclusion lang ng lahat ng mga narinig nyo mula pa kagabi. Welcome, Kuya Lindon. Salamat po nakapasok ka. So tinatouch lang natin yung dimension kung paanong ang Spirit ng Diyos na holy, amen? Espiritu ng Diyos na holy, amen?
Yung alam niyo yung may bigat yung kanyang salita 'pag naririnig mo siya at hindi mo 'to basta imi-mishandle. Kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, hindi mo 'to basta imi-mishandle o alam niyo yun, yung walang halaga na paghahawak o pagtanggap sa kanyang mga salita 'pag Diyos talaga yung naririnig natin. Ngayon na nasa huli na tayo ng gawain natin ng 24 hours, nandito na po tayo sa last, 'di ba, na time para pag-usapan natin ang salita ng Panginoong Diyos na namutawi, 'di ba, narinig natin mula pa kagabi hanggang ngayon. Dito dito makikita natin na hindi lang natin basta sinisik yung tinig ng Diyos. Amen? Hindi lang natin basta hinahanap, amen, o hinahanap-hanap ang salita ng Diyos. Dapat we should know how to seek the speaker. Dapat habang nag-aaral tayo 'no, ng salita ng Diyos, habang naririnig natin yung tinig niya, hindi ka nakokontento lang na naririnig mo yung tinig niya, dapat you're seeking Him. Amen? Kaya kung makikita ninyo yung mga points natin ng prayer points is yung mga panalangin na naglo-longing sa Diyos. Amen? Na hindi ka lang naghahanap ng healing, hinahanap mo yung healer. Hindi ka lang naghahanap ng provision, hinahanap mo yung provider. Hindi ka lang naghahanap, 'di ba? Hindi ka lang nagsi-seek ng sound niya, ng small voice niya, but you are seeking the speaker kung sino yung nagsasalita. Amen? Kasi hindi natin dapat makalimutan, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ito yung kagabi pa na nagro-roll sa mind ko, that God's voice is not entertainment. Mula pa kagabi hindi siya entertainment sa'kin. Habang naririnig ko yung bawat salita, bawat rema, bawat tugtugin, bawat awitin na tungkol sa Panginoong Diyos, bawat mga panalangin, bawat salita niyo, amen, hindi siya sound lang na nag-i-entertain sa'kin. I encounter God. Nai-encounter ko siya tuwing naririnig ko yung tinig niya kaya gising yung espiritu ko. Ang hirap matulog kapag salita ng Diyos yung naririnig mo. Kasi pakiramdam ko nai-encounter ko siya sa bawat patotoo, sa bawat pasasalamat, sa bawat mga panalangin na alam niyo yun, yung naririnig ko na God's answer it, God answer it. Alam niyo yun, yung para tayong alam niyo nagbubukas tayo ng pintuan ng langit na pinapapasok ni Lord lahat ng prayer natin. Amen? Kaya kagabi kung napapansin niyo nagiging masyado akong strikto sa prayer kasi gusto ko na taasan niyo yung level ng respeto, taasan niyo yung level ng pagharap, taasan niyo yung posture ng level ng pagharap sa Diyos. Hindi lang tayo basta nagsasalita ng mga prayer point kundi namnamin natin. Amen, kung paano tayo nakikipag-usap sa Panginoong Diyos na kahit hindi mo yun alam niyo yun, yung parang kahit hindi mo yun buhay, andun ka na pini-please mo by faith, amen, yung Panginoon sa kanyang throne. Amen. Alam niyo ramdam na ramdam ko yung prayer ni Kuya Fred. Amen. Itong huling prayer na naririnig ko, 'di ba po? Kaya hindi ko dahil ayaw ko yung mga prayer niya, hindi po gano'n. 'Di ba? Ang ano ko lang, ang alam niyo yung uhaw from inside me, yung inside ko, sa loob ng katawan ko, parang yung nagsasabi na, "Taasan niyo naman yung paggalang." Alam niyo yun? Taasan niyo naman yung posture ng posisyon niya sa'kin, yung positioning natin kung paano tayo humarap sa Panginoon 'pag nagdadasal tayo, na hindi tayo ine-entertain lang ng gawaing ito para lumipas yung buong maghapon natin o buong magdamag natin. Kundi ang gusto ng Panginoon nai-encounter natin siya sa bawat mensahe, naaantig yung mga puso natin, naaaliw tayo, 'di ba, dahil nai-encounter natin siya, hindi dahil ini-entertain niya tayo. There's a big difference po, amen? Hindi 'to binibigay para lang ma-satisfy yung curiosity natin na totoo kay Diyos na yun? Siya pa rin kaya yung Diyos ngayon? Siya pa rin kaya magliligtas sa'kin sa apoy, sa dagat, 'di ba? Amen? Kasi yun yung mga mensahe nila Pastor Michael kanina. Hindi 'to curiosity or doubt na binibigay sa bawat isa sa atin para isipin ninyo, is he the same God na nakinig noon sa mga prayer ng mga king na 'to, na nagbigay ng 15 more years sa kanilang buhay? Hindi ito satisfaction para sa bawat isa sa atin. Amen?
kundi ito yung cultivation na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin para sa intimacy na bini-build niya sa'yo at sa akin. Kapatid, hindi lang 'to para i-excite ka. May 24 hours na prayer, fasting, intercessor. Hindi ito para i-excite tayong lahat, mga kapatid. But ang gusto ng Panginoon is to transform us. Na hindi lang tayo nagsasama-sama dito. Amen? But nararamdaman natin yung kapahayagan ng Panginoon na nata-transform yung mind natin, nata-transform yung heart natin, 'di ba? The more na nauuhaw tayo sa Kanya. Hindi lang dahil gusto natin ng kagalingan, hindi lang dahil gusto natin ng blessing o provision, hindi lang dahil gusto natin na marinig yung mensahe, na mapuspos tayo o mapuno tayo ng puro logos pero hindi mag-manifest sa atin. Amen? So, I'm just recapping. Alam niyo wala naman ako talagang exactly na message. Nire-recap ko lang sa inyo kung paano natin marinig ang tinig ng Diyos. At kung paano ito mag-manifest sa inyo habang gumagawa kayo ng tinapay na hindi niyo lang naririnig ang passion ng pag-ibig, kundi ang pag-ibig mismo ang nararamdaman ninyo. Who is that God na may pag-ibig? Amen? Na hindi lang siya may pag-ibig, kundi siya mismo yung pag-ibig. Na kung ikaw yung taong nakakaranas ng pag-ibig, ikaw yung taong may Diyos. Sabi nga sa salita ng Diyos, ang taong walang pag-ibig ay taong walang Diyos. Amen? Kaya kung wala yung passion na yon at compassion sa'yo na yon na ibigin at mahalin yung mga tao na nangangailangan, tanungin mo yung sarili mo, do you really have love? May love ka ba talaga? Na-encounter mo ba talaga yung God na yon? Because God is speak in many ways. God is speak in many ways. Pero yung boses ng Panginoon ay nag-uugat ito ng katotohanan. Dapat tumatanim ito sa mga puso at isip natin na alam nating ito ang totoo. Dapat nako-confirm natin ito by His word na naririnig natin at dapat nagpi-filled ito with purpose sa buhay natin. Uulitin ko po, ang mga message na narinig nyo mula pa kagabi, dapat po nag-uugat ito ng katotohanan sa mga buhay natin. This is the truth. Ito ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay Ama sa lahat sa atin, na kahit na kinuha na natin yung mana natin, nag-aliw tayo, lumayo tayo sa Kanya, He is willing pa rin na nakadipa, inaantay tayo na bumalik sa presensya niya. Dapat ito yung nararamdaman nating katotohanan at ang nagko-confirm sa atin ay yung His word, yung salita niya. At napipild tayo ng purpose natin. Nare-realize ninyo na may purpose tayo habang pinapakinggan natin yung katotohanan. This is the way of God, how to speak to us para i-transform niya tayo. Ano yung mga ginamit niya sa atin sa buong magdamag na to? Yung scripture. Amen? Yung scripture kung saan ito yung foundation natin. Ito yung written voice ng Panginoong Diyos na dapat narinig mo, tumatalima sa puso at isip natin. It is written voice of God. Ang scripture of God, ang Bible, is the written voice of the Lord na dapat naririnig natin mula pa kahapon. At ngayon, nandito na tayo sa last session na nawa, I hope and I pray na namumutawi ito, na nananamnam nyo by your spirit, yung tinig na naririnig nyo, na kahit anong nangyayari sa buhay ninyo ngayon, nararamdaman ninyo yung presensya ng Diyos at hindi yung mga kabagabagan o mga curiosity, di ba? O entertainment lang.
kundi naka-calm kayo. Nagkakaroon kayo ng peace kahit binobomba yung mga place ninyo. Nagkakaroon kayo ng kalayaan kahit na feeling ninyo kulong na kulong kayo. Kasi this is the foundation of God, yung scripture na binabasa sa atin. The written voice of God. That's the scripture. And the rema, mga kapatid. Yung rumirema sa atin is the breath. Sabi ng Panginoon, it is my breath, anak. Ito yung hininga ko. Ito yung fresh revelation ko na ina-unlock ninyo. Ina-unlock natin yung hidden doors. That is rema. Pinapakawalan natin, pinapalaya natin sa pamamagitan ng scripture na written voice niya, pinapakawalan natin. And that is the rema, the breath of God na naririnig ninyo ngayon. Yung revelation ng hidden doors na binubuksan natin habang inaaral natin yung salita ng Diyos. Amen. And the still small voice. Habang nandito ba kayo, naririnig niyo yung the still small voice. It is God's whisper. Ito yung whisper ni God, yung bulong niya to your spirit. Na bumubulong siya sa spirito mo ngayon. Bakit ka dinala dito? Yung gently voice niya. Pero undeniable. Na pinapatunayan lang ng Panginoon na hanggang ngayon po nangungusap pa rin siya through the small voice. Kung paano narinig yun. Diba? Ni Elijah, kung paano naririnig nila Joshua yung tinig ng Panginoong Diyos. Kung paano siyang nakikipag-usap noon sa lumang tipan hanggang ngayon. The still small voice. Hindi siya voice na, bread, no, katulad ng pinapanood natin sa TV. Hindi naman ganun yung tinig ng Diyos pag naririnig natin, di ba? Yolando, oh. Hindi ganun. It is still small voice. Narinig natin tinig niya. Na hindi siya ganun kalaki. Hindi mo siya kayang i-describe kasi napaka-mild niya. Parang sometimes nire-review ka niya pero napaka-gentle pa rin ang tinig niya. Amen? Gentle but undeniable. Na pag narinig mo yung tinig ng Diyos, susunod ka kaagad. You cannot deny. Amen? And sana, habang naririnig daw natin yung mga mensahe ng mga pastor natin, habang naririnig natin yung mga taong naghahayag ng salita ng Diyos, ito yung naririnig natin. His whisper. Kasi this is the way He talk to you and to me. Kaya hindi po ako makatulog eh. Kasi pakiramdam ko, kinakausap niya ako. Sabi ko nga sa kanya, ano ihahayag ko bukas? Amen? Kaya wala po talaga ako. Yun lang, gusto niya ipaunawa sa inyo kung bakit. Gusto lang niya ipaunawa sa akin kung bakit natin 'to ginagawa araw-araw. Kung bakit gusto tayong i-built ng Diyos, kung bakit gusto ng Panginoong Diyos ma-activate yung ating hearing. Makinig ang may pandinig. Pakinggan ninyo yung sinasabi ng Espiritu, sabi niya sa atin lahat. By dream and vision. Amen? Sa panaginip kung paano kinausap niya sila Daniel, kung paano niyang kinakausap ikaw ngayon, 'di ba? Dreams and vision na nakikita niyo. Amen. Thank you sa Lord kasi yun pa rin is one way ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin, that is the divine communication through symbolic ng Panginoon, yung dreams and vision. Amen? Oo, ito yung tinatawag na visual expression sa atin ng Panginoong Diyos. Nabivision mo siya, nakikita mo siya. Amen? Katulad ng isang araw, nagdadasal ako nung nilagay ni Lord na mag 24 hours tayo. At lalong pinatunayan niya ng Panginoong Diyos
nung nakita ko si Ate Shirley, na nangungusap siya sa akin that we need to humble ourselves. We need to do the 24 hours. Mag-release lahat bago matapos yung February. Bago matapos yung February na 'to. Makapag-release tayo, makapag-sharing tayo, makapag-fellowship tayo mga kapatid. Amen? Na hindi lang tayo nagsasama-sama sa gawain, kundi nagkakaroon tayo, nabi-build tayo with the love of God. Nagkakaroon tayo ng concern sa bawat isa. And katulad nung nangyari sa'kin nung isang araw, yung vision ko na kinonfirm ko lang kay Ate Meds, "Ate Meds, gusto ni Lord na magpatuloy ka sa mission mo, kasi tumigil ka raw." So, gusto ko lang ma-confirm. Kaya ako nagtawag sa kanya nung isang araw. And at the same time, sinabi ko rin sa kanya kung paano ko siya nakita sa vision, yung mga bata, wag mo daw itigil. Pati yung si Kuya Fred, sabi ko kasi dun siya tinatawag kaya yun yung laman ng puso niya. Yung mga kalalakihan, sabi ko nga sa kanya. So, I realized 'no, kaya sabi kong gano'n, Lord hindi ko talaga masyadong napansin na ano na, oo nga 'no, dinala ni Lord si Ate Med sa akin. Nagkakilala kaming dalawa and it's not accident. Alam ko from the beginning na may role si Kuya Fred, may role si Ate Meds. And naano ko lang na-conclude ko lang na oo nga 'no, ginawang leader si Kuya Fred sa men's at si Ate Meds naman ginawang leader sa women's. Na-realize ko lang po. So, sabi ko nga, "Lord, you are good God." And na-realize ko rin, oo nga 'no, ang Diyos ay mabuti. And that's the word na sinabi ko rin kay Ate Therese. "Ate, sa anumang bagay, mabuti ang Diyos." Kasi hindi natin siya tatawaging good father kung hindi siya mabuti. At there's no good thing sa mundong ito kung walang God. Kung ang buhay niyo walang Diyos, walang mabuti sa buhay niyo. Kung ang purpose ninyo, ginagawa ninyo ng walang Diyos, walang mabuti sa purpose ninyo. Kung yung mga battle ninyo na-o-overcome ninyo ng sa sarili niyo lang at walang Diyos, walang mabuti sa na-overcome ninyo. Hangga't hindi si God ang nago-glorify sa lahat ng mga bagay na pinapagawa niya sa atin, walang mabuti sa buhay natin kung hindi mula sa Diyos na mabuti. Hallelujah. Pa-heart nga po, naiintindihan niyo po ba ako kahit wala akong may sense po ba yung sinasabi ko? Amen? Amen. Praise Amen. God. Pero hindi ako maka-heart. Wala akong heart na ako doon. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Pakinggan niyo lang po yung sinasabi ko kasi I'm just talking through my spirit. Nagsasalita lang po ako through my spirit na nararanasan ko at nararamdaman ko right now. Amen? So, kung merong mga vision at dreams na binibigay sa inyo yung Panginoon Diyos, maging sensitibo po tayo. And then, how God boys, binibuild tayo ng Panginoon. Pinapaunawa niya sa atin kung paano siya nakikipag-usap. Yun yung sinasabi ko ngayon sa inyo, how to be sensitive sa Panginoon, na hindi lang kayo nakinig from kagabi hanggang ngayon. Amen? Yung traces, yung bawat mark na sinusundan natin, yung traces ng story na pinapakinggan natin mula pa kagabi, kung sensitibo kayo sa mga mensahe mula pa kagabi, amen, nagpapakilala siya sa atin. Una, iisa-isahin ko po sa inyo, bilang ama. Sa unang mensahe from Pastor Eric, nagpakilala siya bilang ama. Amen? And then, dun sa first na na sumunod na mensahe, nung bago tayo nagdadasal pa, 'di ba?
ang binigay ko ang binaba kong nagpa-pray tayo is yung authority natin, yung identity natin na pinag-share namin ni Mami Lodi kagabi. Nagpapakilala siya. Pinapakilala naman niya tayo bilang anak. Amen? Subaybayan niyo lang po yung sinasabi ko sa inyo. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ito yung nangyari. Amen? So from tatay, then nagpakilala siya bilang pinakilala niya yung sarili natin, yung identity natin bilang anak. Tama? Tama ako, di ba, Mami Lodi? Inano niya yung mga identity natin at karapatan natin, amen, at position natin na pag naging anak tayo, may mga karapatan tayo at kapangyarihan na pwede nating apakan kapag tayo ay nakipag-partner at nakipag-isa sa Kanya. Amen? Then nag-fellowship tayo. Yung fellowship natin is sign po yun ng traces kung paanong sinusundan ng Panginoon yung mga outer bodies experience natin. How the holy dimension of God na nag-enter po only by God's summons. Kung paanong si Kuya Lindon, di ba? Nagbibigay siya ng mga warrant of arrest, di ba po, sa mga tao na pinupuntahan niya. Ito rin yung binibigay sa atin ng Panginoon, yung experience ng physical body natin, yung fellowship natin na ginawa natin, na nilid tayo by the Spirit of God na mag-fellowship after po ng mensahe kagabi, is our traces. Yun yung mga mark on how tayo pumapalo kay God, how natin naramdaman yung kabutihan ng Panginoon Diyos mula sa mission natin, mula after ng mission natin, how we encounter Jesus Christ sa buhay natin, outer body experience. Amen? Kasama ng mga testimony ng bawat isa. That's how God's voice talk to us. Kasi nai-encounter natin siya. Amen? So yun yung mga holy dimension na akala natin wala yung Diyos doon, pero He's marking the traces. Minamark niya yon, ine-enter niya yon, ume-enter siya sa mga sitwasyon na yon dahil yun yung binigay ng God na summon sa atin. Amen? Yun yung ating outer body experience. Even sa mga pastor natin right now na nakakaranas. Amen? Ng mga physical na kapaguran, di ba? Pero andun sinusustain ng Panginoon. Amen? Then next, close and open vision. Nakikipag-usap ang Panginoong Diyos through close and open vision. Some of us, hindi tayo nakakakita ng vision, and some of us, close pa yung vision natin. Pero we know that God talked to us. Alam natin na nakikipag-usap ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga sign, sa mga thought natin, sa mga isip natin. Lahat ng yon, mga kapatid, is language of the Spirit. Kapag sensitibo tayo, alam natin kung ano yung galing sa Espiritu at alam natin kung ano yung galing sa thought lang natin. And sometimes, most of the time, pag may Spirit of God tayo, yung desire ng mga puso natin, ang Diyos ang nagbibigay nun. Sinabi niya yun sa Psalm 37, yung desire. Amen? Because we are one. So, kailangan nating matandaan. Kailangan niyo pong matandaan. At alalahanin natin din na ang kaaway po, nag-i-imitate siya ng form. Amen? Ng sitwasyon natin. Minsan sa mga mahal natin sa buhay, nagpo-form siya ng mga away, ng mga inggitan, sa mag-asawa ng mga awayan, but not the presence of God. Amen? Hindi niya kayang gawin yung presence na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. He can create noise. Gumagawa siya ng ingay, but not the weight of glory. Nagki-create siya ng awayan, pero hindi yung bigat ng burden, yung bigat na nararamdaman natin yung glory of God. Na kahit na may problema, na kahit na pagod na tayo, amen, at the end of the day,
we feel the glory of God. Katulad ng testimony nila Nanay Andrea, mga testimony ng bawat isa na una may kabigatan. Kasi yung noise ng kaaway, amen, at the end, ang noise ng kaaway at the end is walang kapayapaan yun. Puro kaguluhan yun. But yung weight ng glory of God, yes, may away. Yes, nagkakaroon ng mga komprontahan, ng rebukan, ng disiplina. But at the end of the day, may closure yon na ang napaparangalan ay ang Panginoon. So that's the different things between the noise ng kaaway at the weight ng glory ng God. At marami daw sa panahon ngayon ang nalilinlang. Because, bakit po? Sinisik nila yung experience more than they seek God. Uulitin ko po, more of people ngayon and more, let's say more of mananampalataya ngayon, naglilingkod sa Diyos, even pa mga may title yan, kahit ano pang title yan, naglilingkod sa Diyos. Mas sinisik nila yung experience, yung karanasan, kesa sa Panginoon. Mas minsan, mas parang pinapahalagahan pa nila yung na-experience nila kesa na-encounter nila si God. Amen? So there's a big difference between that na gustong ipahatid sa atin ng Panginoon, na minsan humihiling ka lang na malinis ang pangalan mo, but you don't have name. It's not about you anymore. Hindi natutungkol sa'yo, Nanay Selena, para linisin pa yung pangalan natin. God break our name para mag-increase ang glory ng pangalan ng Diyos sa buhay natin. Wala tayong reputation katulad ni Jesus Christ na tinanggalan ng reputation para mag-glory si God. Amen? So kung ang inaingatan natin, mga pangalan natin, mababaho yung pangalan natin. Tita Annalisa, Kuya Fred, diba? Ang baho ng pangalan natin, kaya nga pinalitan tayo ng bagong pangalan. Kaya nga bakit tayo nasasaktan tuwing yan ba yung sumasamba sa Panginoon, yan ba'y mananampalataya? Diba? Kasi ang nakikita nila na sa atin, yung lumang tayo. Amen? Kaya nga, it's not about us. Hindi natutungkol kay Beverly. Hindi natutungkol sa'yo, Kuya Ford. Amen? Kaya mula nung na-born again tayo, iniingatan na rin yung malinis na pangalan. Because why? Because it's not about you anymore. Yung holy name na, yung iniingatan natin kasi kapag pinabayaan nating marumihan yung mga damit natin na dinamit ng Diyos sa atin, yung mga singsing na sinuot sa atin ng Panginoon para magkaroon ng authority, yung mga inheritance na pinamana niya sa atin na hindi natin nilagyan ng sarili natin ang dominion, mapapahamak tayo because of deception ng kaaway. Ambassador ka pero hindi mo alam na ambassador ka. Tagapagmana ka pero hindi mo alam na may authority ka. Huwag tayong maging katulad nung prodigal son na naghangad siya, na naghangad ng experience katulad ng prodigal son na dinanas niya experience, pero yung isang anak na nasa paraiso ng tatay, hindi niya alam na may authority pala siya. It is yours, sabi ng ama sa kanya. Hindi mo ba alam na lahat to sa'yo? Kaya nga kung wala tayong vision, we will perish. Hindi lang dahil hindi mo kilala ang Diyos. You can know God pero hindi mo alam yung authority mo. And that's deception. You can hear noise. Di ba po? Pero hindi mo alam yung glory ng God after noise. Yung weight ng glory ng Panginoong Diyos after ng kaguluhan. Naakala mo lang gulo to sa buhay mo pero hindi. Binibreak ka lang ng Diyos para lumabas yung ganda mo. Kumbaga sa putik, sabi nga po, binabasag niya, hinuhubog niya ulit para mas maging maganda yung testimony mo and kwento mo. And He had the right na pakialaman tayo. He have all the rights na pakialaman tayo
because we are created by Him. He created us. Kaya may karapatan siya sa buhay natin. Kaya kung kailangan nating pagdaanan lahat ng kahihiyan, dadaanan natin pero kasama natin siya. Kung kailangan natin daanan ang apoy, hindi niya tinanggal yung apoy kay Shadrach, Medrak at Abednego, pero sinamahan sila sa apoy. Hindi nag-amoy usok, hindi nagsunog, hindi nag-amoy. Hindi sila napasok. Hindi tinanggal yung apoy. Sinamahan sila ng Diyos na yun. Ikaw rin, kung feeling mo, pressure na pressure ka na, ang dami-dami ng problema, sinasamahan ka ng Diyos. Yung weight na nararamdaman mo na yan, amen, is the glory of God. Kaya seek the Lord, not the manifestation. Hindi parang niraramdam mo yung manifestation, nandyan ka na ba? Seek the Lord. Yun ang sinasabi niya sa atin. Seek Him. Kasi we live in this generation po na obsessed tayo sa spiritual sensation. Kung anong pakiramdam na napipilled ng Holy Spirit, that's not our job. Ang kailangan nating maintindihan is paano isik ang spiritual na ma-encounters natin without the Word. Kapag sinisik daw natin ang salita ng Diyos nang walang understanding o walang pangunawa, that's the Word. Amen? Kapag sinisik mo ang Word of God nang walang pangunawa, walang submission, walang purity, hindi po yun maturity. It's rebellion. Uulitin ko po. Kapag daw po ang salita niya ay hindi natin iniintindi, hindi natin nauunawaan ng may spiritual encounter, or gusto nating ma-encounter ang spiritual encounter ng walang Word of God, ng walang submission, at walang purity, it's not maturity. Sabi ng Spirit of God, it's not maturity, anak. It's rebellion na dinadamitan mo ng kauhawan. Dahil obsessed tayo sa spiritual. Sabi niya, kapag daw ganun ang ginagawa natin, you are rebellious. Nagre-rebellion ka sa akin na dinadamitan mo ng kauhawan. Hindi daw natin pinapatunayan na close tayo sa Kanya. Kadalasan daw sa mga vision. Pag pinapakitaan tayo ng Panginoon ng mga vision, we delayed. And delayed, sabi niya dito, kasi ang pagdi-delay natin, kahit pa makakita kayo ng maraming vision at maraming panaginip, kung dinedelay nyo yung sinasabi ng Panginoon sa atin, that is rebellion sa Kanya. Pinapatunayan lang daw natin kapag nagde-delay tayo. Kaya napapatunayan ang maturity natin sa Panginoon kapag nag-o-obey daw po tayo. You prove by obedience. Yung humility natin sa Kanya at yung transformation na nakikita niya sa buhay natin. Nagiging tanda po yun ng maturity natin sa Panginoon. Hindi daw po nai-impress si God sa mga ability natin na marinig siya. Napiplease daw po siya kapag naririnig natin siya at nasi-shape tayo
na katulad niya. Amen. Ulitin ko po. Hindi po siya nai-impress sa mga ability na marinig siya. Napi-please daw po siya kapag naririnig natin siya at at the same time, nasi-shape tayo sa kung anong gusto niyang maging tayo. Sabi niya po sa James 1:22, James 1 po, 22, sabi niya po doon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, hindi po siya na-impress na naririnig natin, narinig ko si God, sabi niya ganito. Narinig ko si God, sabi niya ganito. Whether you are pastor, whether you are servant, whether you are a teacher, evangelist, apostle, prophet. Mabuti po na may mga regalo tayo. Pero kung naririnig lang daw po natin ang salita niya at hindi naman natin sinasagawa, sinabi ko sa inyo, how to hear God voice, inisa-isa ko po kanina. From scripture, rhema, the still small voice, dreams and vision, traces and outer body experience, closed and open vision. Pero kahit ipakita yung lahat sa atin ng Panginoon, kung naririnig lang natin siya at di natin sinasagawa, dinadaya lang daw po natin sarili natin. Kaya kahit nag 24 hours pa tayo ng pakikinig sa salita ng Diyos, kung wala daw pong namutawi sa inyo at hindi kayo natatransform, hindi tayo nagkakaroon ng humility sa harapan ng Panginoong Diyos, you are not matured. You are not matured. Amen. Humihit sa puso ko yung mensahe po, sa totoo lang. Huwag natin lokohin yung sarili natin. Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos, huwag natin lokohin yung sarili natin. Seek the Lord, not the manifestation. Hindi natin kailangan makitang mabuti muna ang buhay natin bago natin sabihin na buhay ang Diyos. Hindi natin kailangan maging malinis muna ang pangalan natin bago natin makita na nandyan ang Diyos na pinagtatanggol tayo. We don't have to see. Dapat alam lang natin. Don't just seek the manifestation. Seek the Lord. Yun yung sinasabi niya sa atin dito. Seek the Lord. Seek the Lord. Amen? Yung purity po, yung hinahanap ng Diyos sa atin. Yung purity ng accomplishment. Amen? Na pag naririnig natin yung Word of God, nagkakaroon tayo ng purong intention, purong puso, purong thought. Without holiness, no man shall see the Lord. Alam niyo, yun yung it is the scripture. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Hindi sa buhay na to, nor in the next life. Kaya, maybe inaalaw ng Panginoon yung immature ear natin na hindi makarinig. Pansamantala. Or may season na panahon na hindi daw natin naririnig ang Panginoong Diyos. But there's a season of mercy. Araw-araw daw niya pong binibigay sa atin. Na kung hindi ka man ganon ka-sharp bago ka pa lang sa pananampalataya, I give mercy, sabi niya. Yung season to hear Him. Yun yung binibigay ng Diyos sa atin. Pero para masustain daw natin, ang pakikipagpanayam o pakikipag-usap o pakikipag-communicate sa Panginoon, it requires purity.
Requirement para sa kanya yung magkaroon tayo ng purong puso na humarap sa kanya. Purong puso at thought, pag-iisip po na humarap sa Diyos. That's the requirement of God. Sabi ko nga po kagabi, may rule din ng spiritual. Hindi lang tayo basta submit ng prayer sa Panginoon. Yung purity ng puso natin na lumalapit sa Kanya. Kung yung kaluluwa natin nafi-filled siya ng bitterness, kung yung kaluluwa niyong lahat, tayo po, nafi-filled daw po ng unforgiveness, nafi-filled tayo ng addiction, nafi-filled tayo ng pride, nafi-filled tayo ng distraction. Kung nafi-filled daw po tayo ng lahat ng to, magkakamali kayo sa own voice na naririnig ninyo, sabi niya. Or even demonic influence. Sa mga buhay natin. Sabi po sa Psalm 139:23, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Nagpapasiyasat tayo. Kaya nga po, kapag lumalapit tayo sa presence ng Lord, kapag nananalangin po tayo, nagpapasiyasat tayo. Sinisiyasat tayo ng Diyos, hindi niyo po nakikita. Pag lumalapit tayo sa Panginoon Diyos, sinisiyasat tayo ng Diyos. Alam niyo yung intention natin. Hindi siya nakatingin sa mga salitang sinasabi natin, nakatingin siya sa puso natin. Kaya nga sabi sa Psalm 51:10, create in me a clean heart. So, pwede pala tayo magkaroon ng maruming puso na lumalapit sa Diyos. Create in me a clean heart, sabi niya doon, and renew the right spirit. So, pwede ka rin palang lumalapit sa Diyos na may maling espiritu. Kasi kung may right spirit within me, si David, na tinawag na heart, the God's, the man heart, puso ng Diyos. Okay, Tagalog. Kung mismo pong si Tatay David tinawag, the man's God's heart. Pero may wrong spirit na nasa kanya that time. Sino tayo? Di ba po, kaya tayo, dapat nagpapasiyasat din tayo, pwede palang i-pray natin yung renew the right spirit in us. Amen? Kasi only renewed mind ang makapagdi-discern sa voice ng Holy God. Kung hindi renew yung tinig mo, baka ang naririnig mo, hindi tinig ng Diyos. Kasi puro ka pride, may addiction ka, may distraction ka, may unforgiveness ka, may bitterness ka sa mga tao. So, akala mo tinig pa ng Diyos yung naririnig mo, pero hindi na. Purity is not perfection, sabi ng Diyos. It is a posture, mga kapatid. It is a posture sa harap ng Diyos. Ang purity, hindi to maging perfect ka. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, yung posture natin o yung katayuan natin sa harapan niya. Kaya ito yung i-renew natin yung mind natin sa Diyos para ma-discern natin, masabi natin kung ano yung konsensya natin na naririnig natin o tinig ng Diyos, hindi tayo nako-confuse sa dalawa. Na hindi tayo salita ng salita sa harap ng mga tao, sabi ng Diyos sa akin, sabi ng Diyos sa akin. Yung pala, hindi naman Diyos ang naririnig mo. Ito po yung i-pursue natin. At huwag tayong mapagod manalangin. Nasabihin daw natin sa Kanya na, Lord, I don't want more experience. Lord, ayoko ng mga experience. Ayoko maranasan yung more experience. I want more of you. That's the difference. Hindi natin kailangan ma-experience.
Ang ipanalangin natin yung ma-experience natin siya. More of you, Lord. Less of me. Pero minsan, some of us, meron daw dito, mas mahalaga sa pangalan mo kaysa sa pangalan niya. Ulitin ko po, it's not about you anymore. It's not about you. It's about Him. And when you have Him, the rest will come. Kapag meron kang Diyos na to, pag nasa iyo siya, the rest will come. Yung vision will come. Makikita mo yung vision ng Panginoon sa'yo. Yung dream will come. Yung revelation will come sa buhay mo. Mas maintindihan mo ng mas malinaw because you have Him. Kaya nga yung word ni Pastor kagabi, kung paano natin mararanasan yung impossible, tanggalin mo yung I am para maramdaman mo yung possible sa buhay mo. Kaya nagiging imposible lahat sa atin kasi nandun yung atin, nandun yung ako. I am, I am, I am. Tanggalin mo yung I am sa impossible para maging posible lang siya. Tanggalin mo yung sarili mo sa kwento. Dahil sa bawat kwento, mula pa kay Moises, hindi nila gustong maparangalan yung sarili nila. Sa tuwing gusto nila kaparangalan yung sarili nila, sa tuwing hindi makita ng Diyos yung kabanalan sa kanila, hindi nakarating si Moises dahil hindi niya pinakita yung kabanalan sa mga tao. I'm not that God. Hindi ako malupit na Diyos na sinabi ko sa'yo, stick to the rock. Bakit mo hinampas? Pero pinalabas pa rin ng tubig, pinalabas pa rin ng Diyos yung tubig kasi yung awa niya, yung mercy niya sa atin laging bago. Kaya minsan may permissive will na nangyari sa atin. And even more na napakahalaga daw po. Napakahalaga na dapat matutunan natin yung obedience natin sa Kanya. Kapag dumating yung vision, yung dream, yung revelation ng Panginoon sa atin, dapat andun yung obedient natin. Dapat handa tayo magkaroon ng brokenness. Dapat, kasi pag dumating yung brokenness sa buhay natin, next nun holiness. Kaya tayo binibreak ng Diyos, kaya tayo binabasag ng Diyos. Kasi gusto niya, holiness will come. Holiness will come sa'yo, sa akin. Glory to glory, sabi nga. That is what God's after sa'yo at sa akin. Kung bakit tayo nasasaktan. Pero paulit-ulit pa rin, sabi nga, righteous person will fall down 7 times, pero 7 beses din tatayo. Babangon pa rin. Kasi yung gusto ng Diyos, transformation sa buhay natin. You know that God speaks? Alam mo sa sarili mo, from inner man mo, alam mo na nagsasalita si Lord. He speak in many ways. Maraming paraan nagsasalita ang Panginoon sa maraming tao at sa maraming purposes. Pero ang totoo lang daw na nakakarinig sa Kanya, hindi yung most gifted. Kundi yung most na nagsosurrender. Alam niya yung gift galing lang sa Diyos. Pero mas gusto niya yung more na surrender yung buhay natin sa Kanya. Yan yung gusto sabihin sa atin ng Lord. Kaya kahit basahin pa daw natin ang basahin sa salita ng Diyos,
Kung hindi natin nakikita yung revelasyon ng Panginoon, kahit marinig niyo pa ng marinig yung tinig ko, kung hindi naman kayo sumusunod. Ulitin ko po. Sabi ng ating main na verse sa Revelation na sinasabi ng Lord sa atin, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Dinepositohan po tayo ng Espiritu ng Diyos para hindi siya mahirapan na makipag-isa sa atin. Espiritu ang sinasabi ng Lord dito, not the flesh desire, not the world desire. Hindi yung world affirmation. Hindi yung fear ninyo o fear ko na nagsasuggest sa atin sa tuwing natatakot tayo o may mga takot tayo. Only what the Spirit. Ang last word po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nawang marinig ng bawat isa sa inyo ang tinig ko at mabuhay kayo. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti mo sa amin. Salamat sa mga tinig mo. Salamat sa mga revelasyon mo. Salamat sa pag-aalala mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng men and women of God na nandito sa loob ng gawaing ito. Patuloy nawa sila, Panginoon ko, ma-feel ng katotohanan mo, ng karunungan mo, ng talino na nagmumula sa iyo. Father, patuloy mo sila, Panginoon ko, iligtas sa anumang kapahabakan. Ikip mo sila, Panginoon, as your own, for the sake of your name. And show them mercy, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na continually i-search ka namin. Hanapin ka namin. Isik ka namin. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng grasya, ng grace, Panginoon, para hanapin ka. Na magpakilala ka sa amin sa pamamagitan ng mighty things na kaya mong gawin na hindi namin alam, Panginoon. Kung paano ang salita mo ay nagdideklara ng lahat ng bagay ay walang imposible sa'yo. Ama, patuloy mong isilent lahat ng kaaway namin, Panginoon. As we grow, Panginoon, aware sa tinig mo. As we grow, Panginoon, na by your Spirit, Panginoon, sinisecure mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mong ipakita sa amin, Panginoon, ang puso mo. Yung puso mo, Panginoon, na marunong laging maawa, marunong magmahal, magkaroon ng compassion sa bawat isa. Na magkaroon kami, Panginoon, at manatili kami, Panginoon, na naghahambol, Panginoon, sa harapan mo at hindi kami napupuno, Panginoon, ng kayabangan o pride sa buhay namin. Ama, patuloy mong i-reveal ang iyong bugtong na anak sa mga buhay ng bawat isa sa amin at sa pamilya namin, Panginoon. Na alam mo, Panginoon ko, at alam namin, Panginoon, that you are above all. Hayaan mo, Panginoon, na mag-glorify ang pangalan mo, Panginoon ko. Panginoon, patuloy kong itinataas ang bawat isa sa loob ng gawain ito mula sa buhay ni Mami Rudy, Ate Annalisa, Kuya Fred, Pastor Rodel, Ate Meds, Nanay Selena, Nanay Andrea, Ate Ninya, Ate Ann, Kuya James, Ate Kelly Ann, Kuya Lindon, Tatay Yolando, Ate Therese, Kuya Adrian, Kuya Fordcord, Kuya Ate Ashley, Ate Joy, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, Panginoon, na magtagumpay nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon.
At ang gawaing ito ay lagi, Panginoon ko, magkaroon ng pagmamahalan, pagkakaisa, Panginoon. Lord, healing upon healing sa mga mahal nila sa buhay, Panginoon. I speak life, Panginoon, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sa lahat ng sitwasyon ng bawat isa, Panginoon, patuloy kang magpakilala, Panginoon. Hallelujah, sa kanilang mga buhay, Panginoon. More of you and less of us, Father God. Patuloy na ikaw ang magliwanag sa amin. Patuloy na matutunan namin, Panginoon, na magpatuwid sa iyo, magpadisiplina sa iyo, magpaturo sa iyo. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, vision, Panginoon, upang hindi ma-perish ang bawat isa sa amin, Ama, sa mga purposes and assignment at kapanawagan, Panginoon, na ipinagkakaloob at binibigay mo sa amin, Ama. Whether it is in our family, children, asawa, mga anak, mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, save our loved ones, Panginoon, sa iyong mga kamay at kamay ng iyong Ama. Maraming maraming salamat, Panginoon. Patuloy kong ipinagkakatiwala sa iyo ang mga buhay ng mga kapatid namin na itinaas namin sa panalangin, O God, mula sa buhay, Panginoon, ng anak ni Ate Therese, O God, in Jesus' name, sa kanyang nanay, si Ate Shirley Kasapanan, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Lord, sa kagalingan, Panginoon, sa miracle na gagawin mo, sa mystery na gagawin mo sa kanilang buhay, sa normal report na sasabihin ng mga doktor, Panginoon, in the mighty name of Jesus, sa extension ng buhay na patuloy mo ipagkakalob, sustenance ng kalakasang physical, mental, spiritual, oh God, in Jesus' name. Lord, I thank you, Father God, sa mga buhay, Panginoon ko, ng lahat ng mga tinaas naming panalangin mula kaninang umaga hanggang ngayon, O Diyos. In the mighty name and powerful name, Jesus Christ, I pray. Maraming, 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 maraming salamat, Ama ko, sa lahat ng ito. Sa pangungusap mo, sa presensya mo, sa spirito mo, sa revelation mo, Panginoon, we acknowledge you, Father God. At tanggapin mo ang lahat ng kalwalhatian, Panginoon, na tanging para sa iyo lamang. Pasasalamat, paglalhati, Panginoon, sa bugtong na anak, Panginoon, ng aming Diyos na buhay na sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa aming Diyos na buhay. Amen and Amen. Purihin ang Panginoong Diyos.